Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Jocelyn at ngayon ay pag-uusapan natin ang dual citizenship. Dalawang klase po ang dual citizenship. Ang unang klase po ng dual citizenship ay kung kayo po ay mag-a-apply ng dual citizenship. So ito po ay tinatawag na dual citizenship by choice. So ang pangalawang klase po ng dual citizenship ay ang tinatawag na dual citizenship by operation of law. So, ibig sabihin, hindi nyo na kailangan mag-apply ng dual citizenship dahil kayo po ay automatic na dual citizen. Sino-sino ang pwedeng mag-apply ng dual citizenship? Ang dual citizenship by choice ay para sa mga natural-born Filipino. Kung kayo po ay ipinanganak sa Pilipinas bilang isang natural-born Filipino, pwede po kayong mag-apply ng dual citizenship. Ang basehan ay ang tinatawag na Republic Act No. 9225 o ang Dual Citizenship Law. Idinideklara nito na ang mga natural-born Filipino na nakakuha ng foreign citizenship through naturalization ay pwedeng mag-eligible sa pag-acquire or pagre-retain ng kanilang Filipino citizenship. So, kailangan pong mag-reacquire ng Filipino citizenship kapag kayo ay naging foreign citizen. Pero, kailangan nyo pong oath-taking para maging Filipino citizen again. Sino-sino ang mga natural-born Filipino? Kapag kayo ay legitimate child born before January 17, 1973, kailangan ng inyong ama ay Filipino citizen na nakalagay sa PSA birth certificate. Kapag hindi Filipino ang inyong ama, ang bata ay dapat mag-elect ng Filipino citizenship upon reaching the age of majority or kapag na-reach na ang 18 years of age. Ang pangalawang klase ng natural-born Filipino ay isang illegitimate child na pinanganak before January 17, 1973 at kailangan ang mother ay isang Filipino citizen at the time of birth na nakalagay sa PSA birth certificate. Ngayon, ang pangatlong natural-born Filipino ay pinanganak on or after January 17, 1973 at kailangan lang ay either father or mother ay isang Filipino citizen na nakalagay sa PSA birth certificate. Ang mga natural-born Filipino ay ito po yung mga Pilipino na ipinanganak sa Pilipinas at depende lang kung kailan before or after January 17, 1973. Bakit po ito ang cut-off? Dahil ito po yung date na na-ratify ang 1973 Philippine Constitution. Kung mag-apply kayo ng dual citizenship, dapat po meron muna kayong PSA or Philippine Statistics Authority Birth Certificate. So, wala na pong NSO. So, yung NSO ay napalitan na po ng PSA. So, pwede kayong mag-order ng inyong birth certificate online, especially kung kayo ay nakatira sa abroad. I-type nyo lamang po ang psaservilis.com.ph at pwede nyo pong makuha by delivery ang inyong birth certificate from the Philippines. So, medyo may kamahalan lang po, pero ang ipapayo ko sa inyo ay mag-order po kayo kaagad ng mga isa or dalawang kopya para sa inyong Philippine birth certificate. Balikan ulit natin ang dual citizenship by choice. So, diniscuss ko sa video na ito na ang mga former Filipino na natural-born Filipino ay pwedeng mag-apply ng dual citizenship. Ngayon, kung meron kayong anak, ang inyong anak ay pwedeng mag-apply ng derivative dual citizenship at kailangan lang po ang inyong anak ay pinanganak outside of the Philippines. Kung kayo ay mag-apply ng dual citizenship at kayo ay former Filipino citizen at meron kayong anak, ang inyong anak ay magkakaroon ng derivative Filipino citizenship at kailangan lang po ay mag-apply kayo para sa inyong anak. Ito ay applicable lalong-lalo na sa mga unmarried children below 18 years of age at kailangan po ay kasama sila sa inyong application dahil kayo po ang magulang para makakuha din sila ng derivative citizenship. So, hindi na po kailangan ng oath-taking para sa mga anak at kailangan lang po ay mag-apply kayo ng inyong dual citizenship. So, ito po ang kaibahan ng dual citizenship by choice at derivative citizenship. Ang dual citizenship ay para sa mga former Filipino citizens at ang derivative ay para sa mga anak po ng former Filipino citizens na born outside of the Philippines. So, hindi na po kailangan ng appointment at magkaiba rin po ang presyo. So, makikita po dito ang difference ng dual at derivative. So, ang mga requirements po ay makikita sa
Philippine Consulate websites. Kung kayo ay nag-abroad at naging permanent resident, halimbawa po sa Amerika, at kayo ay nakakuha ng green card, hindi po kayo obligado na magkaroon ng foreign naturalization or US citizenship. Nasa sa inyo po iyon kung gusto pa rin po ninyo maging Pilipino or maging isang US citizen. Kung kayo ay green card holder, hindi po kayo dual citizen dahil po hindi kayo nagkaroon ng panibagong foreign citizenship. So, ang pangalawang klase po ng dual citizenship ay ang tinatawag na dual citizenship by operation of law. So, ibig sabihin, hindi nyo na kailangan mag-apply ng dual citizenship dahil kayo po ay automatic na dual citizen. Pero hindi po ibig sabihin na wala na kayong gagawin. Meron kayong gagawin para makuha ang automatic or dual citizenship by operation of law. Tignan natin ang iba-ibang senaryo sa pagkakaroon ng dual citizenship. Meron pong dalawang senaryo sa pagkakaroon ng automatic or dual citizenship by operation of law. Ang unang senaryo ay ikaw ay ipinanganak sa Pilipinas at ang iyong magulang ay isang American citizen at ang iyong ina ay isang Filipino citizen. Pwede kang matawag na dual citizen at birth. Ano po ang dapat gawin? Magkaroon po dapat ng report of birth ng mga magulang. Ang US citizen father, dapat po mag-file siya ng US Consular Report of Birth sa US Embassy at ang ina ay dapat ay magparehistro ng iyong kapanganakan at magkaroon ka ng birth certificate. At once nagawa na po ito, pwede ka nang mag-apply ng US at Philippine passport. Hindi mo na kailangan mag-apply ng dual citizenship dahil ikaw ay matatawag na dual citizen at birth at ang kailangan mo lang gawin ay mag-apply ng US at Philippine passport. Pangalawang senaryo, ikaw ay ipinanganak sa Amerika or USA. Ang iyong tatay halimbawa ay US citizen at nanay ay isang Filipino. Sa American father, kailangan lang ay magparehistro at magkaroon ka ng US Certificate of Birth at sa Filipino mother, kailangan lamang ay report of birth sa Philippine Consulate kung saan sakop ang iyong residence. And after magawa ito ay kailangan mong or pwede ka nang mag-apply ng US at Philippine passport. Again, ikaw ay matatawag na dual citizen at birth. Kung kayo ay magkiklaim ng automatic dual citizenship or dual citizenship by operation of law, ibig sabihin kailangan nyo pa rin mag-submit ng dokumento. Kung meron po kayong magulang na isang Pilipino at depende po kung saan kayo pinanganak, pwede po kayo magkaroon ng dual citizenship kahit hindi na kayo mag-apply. Marami pong Pilipino ang hindi nakapag-file ng report of birth para sa kanilang mga anak at ang mga anak na ito ay more than 18 years of age. So marami po ang nagtatanong kung pwede pa rin nilang makuha ang dual citizenship. So meron pong iba-ibang senaryo at kailangan nyo pong mag-file ng petition para ma-recognize po kayo as a Filipino citizen. So marami pong mga Pilipino ang ipinanganak sa ibang bansa at ang kanilang magulang ay Pilipino at hindi nakapag-file ng report of birth ang mga magulang. Halimbawa, ang iyong magulang ay hindi nakapag-submit ng report of birth at kayo ay, let's say, 50 or 70 years of age at gusto nyong manirahan or mag-retire sa Pilipinas. Pwede rin po kayong mag-claim ng dual citizenship, kaya lang magiging complicated na po ang proseso pero posible pa rin po ninyong makuha ang dual citizenship. So meron pong proseso na kailangan i-follow at makikita po ang mga procedures na ito o mga panuntunan sa Bureau of Immigration. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel at kung meron po kayong katanungan, i-post lang po sa comment section below or pwede rin po kayong mag-send ng message sa Facebook page. Marami pong nagsesend ng message at nag-email sa akin, so madedelay po ang aking pag-send ng response sa inyo. So salamat po sa pagsubaybay at huwag niyo pong kalimutang i-like at subscribe ang aking channel at magandang araw po sa inyong lahat.